Naranasan mo na bang magalit ng labis na tila hindi mo na makontrol ang iyong sarili dahil sa sinabi o ginawa ng iba na nakasakit sa iyo? May mga araw ba na kahit simpleng sulyap o di sinasadyang komento ay parang pinagtaksilan ka na ng buong mundo? Sa panahon natin ngayon, mabilis, puno ng pressure at walang tigil, napakadaling malunod sa alon ng negatibong emosyon, mula sa maliliit na inis hanggang sa matinding galit. Tila ba palaging may pumipinsala sa ating katahimikan? Pero posible ba talagang manatiling matatag? May paraan ba para hindi tayo matinag ng sinuman? Kaya ba nating mabuhay ng payapa, malaya, mula sa pagkontrol ng emosyon ng iba? Ang sagot, Stoicism, isang sinauna, ngunit makapangyarihang pilosopiya na hanggang ngayon ay nagbibigay ng malalim at walang kupas na kaalaman. Sina Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, mga pilosopong dumaan sa mabibigat na pagsubok, ay nagtagumpay na mapanatili ang kanilang katahimikan at katatagan sa kabila ng unos sa pamamagitan ng karunungan ng Stoicism. Ngayon, tatalakayin natin ang 7 praktikal na paraan upang hindi lamang mapanatili ang iyong emosyon, kundi upang lubos mong makontrol ang iyong kaluluwa at isipan. Hindi ito mga teoryang walang laman. Ang mga aral na ibabahagi ko sa iyo ay hango sa malalim na kaalaman ng Stoicism, isinalin sa mga hakbang na maaari mong isabuhay agad. Kaya manatiling nakatutok, huwag palampasin ang alinmang bahagi ng video na ito. Dahil kahit isa lamang sa mga paraang ito ang iyong maisabuhay, maaari itong magdulot ng agarang pagbabago sa iyong buhay. Simulan na natin. Una, yakapin ang bukal na pagtanggap sa buhay. Isa sa mga pangunahing aral ng Stoicism na nagbibigay ng panloob na kapayapaan ay ang taus-pusong pagtanggap sa lahat ng dumarating sa ating buhay. Hindi nito ibig sabihin na dapat natin laging gustuhin o sang-ayunan ang bawat sitwasyon. Bagkus ang ibig sabihin nito ay matutunan nating harapin ang mga pangyayari ng may bukas na loob at walang pagtutol. Sabi nga ni Marcus Aurelius sa Meditations, tanggapin mo ang mga bagay na iginapos sa iyo ng kapalaran at mahalin mo ang mga taong itinakda ng tadhana na makasama mo, ngunit gawin mo ito ng buong puso. Ang pagtanggap na ito ang pundasyon upang makawala tayo mula sa paulit-ulit na siklo ng galit at pagkabigo. Isipin mo ito, gumagawa ka ng isang simpleng gawain, gaya ng paghuhugas ng pinggan. Kung gagawin mo ito ng may pagkainis, bawat pinggan ay parang laban na kailangang pagdaanan. Ngunit kung haharapin mo ito ng may pasasalamat at bukas na kalooban, mawawala ang bigat at pagod. Itinuro ni Epictetus sa Discourses, huwag mong hangarin na ang mga bagay ay mangyari ayon sa iyong kagustuhan. Sa halip na isin mong mangyari ang mga bagay ayon sa kung paano talaga sila nagaganap at magiging maayos ang iyong buhay. Ito ang diwa ng bukal na pagtanggap, hindi pagkontra sa agos ng buhay, kundi pagdaloy kasabay nito. Sa tunay na buhay, maaari natin itong isabuhay kahit sa mga hindi ka nais-nais na sitwasyon. Halimbawa, stuck ka sa matinding trapiko. Kung ang buong oras ay ginugol mo sa pagkainis, lalong lalaki ang iyong pagkaburyong. Pero kung gagamitin mo ang pagkakataon para makinig ng paborito mong podcast o magmuni-muni, unti-unting mawawala ang tensyon. Kapag natutunan nating tanggapin ang mga pangyayari ng bukal sa loob, nawawala ang kapangyarihan ng stress sa atin. Isa rin sa susi ng bukal na pagtanggap ay ang paghubog ng layunin sa buhay. Sa halip na habulin ang mabababaw na layunin gaya ng pera o material na bagay, itanong mo sa iyong sarili, ano ang nais kong likhain na buhay? Ano ang aking dakilang bisyon? Kapag may malinaw kang bisyon, bawat hakbang, maganda man o mahirap, ay nagiging makabuluhan dahil alam mong ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ang pamumuhay na may dakilang layunin ay nagdudulot ng malalim na kalayaan at kapayapaan. Halimbawa, kapag may ipinagawa sa iyo sa trabaho na hindi mo gusto, madalas ito'y mabigat sa pakiramdam. Pero kapag kusa kang tumutulong, gaya ng pagboboluntaryo o pagtulong sa kaibigan, kahit mahirap, ito ay nagiging magaan. Ang kaibahan ay nasa pag-iisip. Pinili kong gawin ito ay nagiging langit, habang ang kailangan kong gawin ito ay nagiging impyerno. Isabuhay natin ito sa pang-araw-araw. Kapag may nakasakit sa iyong salita, may dalawang landas ka. Una, hayaang
sakupin ka ng galit. Ikalawa, tanggapin na ang kilos ng iba ay mula sa kanilang sariling pagkatao at piliin mong huwag hayaang masira ang iyong kapayapaan. Ang pagtanggap sa daloy ng buhay ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa pagbabago o sa sariling pagunlad. Sa halip, ito'y pagkilala na may mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa halip na mabigatan, nabibigyan ka ng kapangyarihan na pagtuunan ang mga bagay na kaya mong baguhin. Halimbawa, kung may tumuligsa sa iyo sa trabaho, gawin mo itong pagkakataon upang matuto at umunlad sa halip na dalhin sa damdamin. Ang iyong tugon at hindi ang pangyayari ang nagtatakda ng iyong kapayapaan. Ang pagyakap sa bukal na pagtanggap ay isang paglalakbay, hindi isang biglaang pagbabago. Magsimula sa maliliit na bagay. Tanggapin ang pagkakamali, gawing leksyon ang mga hamon, at harapin ang mga abala ng may biyaya. Kapag na-master mo ang pag-iisip na ito, hindi ka na basta-basta tinatablan ng galit at kaguluhan. Sa halip, matutuklasan mo ang matatag na lakas sa iyong kalooban at makakamtan mo ang kalayaang mamuhay ayon sa sarili mong mga panuntunan. Pangalawa, itigil ang paghatol sa kapwa. Nais mo na bang itanong sa iyong sarili, bakit ba tayo madaling magalit o mainis sa ibang tao? Marahil, ito'y dahil masyado tayong mabilis humusga. Isipin mo, ilang beses sa isang araw mong nasasabi sa iyong isip, nakakainis siya, hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang mga paghusgang ito ay hindi lamang nakakasakit sa iba, kundi mas mahalaga. Binibigatan nito ang sarili nating puso at isipan. Sa Stoicism, ang pagtigil sa paghatol ay isa sa mga makapangyarihang paraan upang makalaya mula sa negatibong emosyon tulad ng galit at pagkadismaya. Tayong mga tao ay natural na tumitingin sa mundo gamit ang sarili nating lente. Kapag may kumilos na taliwas sa ating inaasahan, agad nating nilalagyan ng label. Halimbawa, may mabagal na sasakyan sa harap mo. Agad mong naiisip, ang bobo naman nito. Ngunit naisip mo ba na baka siya'y baguhang driver? O kaya na may sakay na mga bata kaya nag-iingat? Hindi ang mga pangyayari ang nagpapasya ng emosyon natin, kundi kung paano natin ito binibigyang kahulugan. Ang paghatol sa iba ay parang pagdadala ng dagdag na bigat na hindi mo naman kailangang pasanin. Ang paghusga ay hindi lamang isang simpleng pag-iisip. Ito ang ugat ng galit. Isipin natin, may kasamahan ka sa trabaho na laging late. Kapag inisip mong tamad siya o iresponsable, araw-araw lalong lalaki ang inis mo. Ngunit kung iisipin mong baka may inaalaga ang may sakit o may pinagdaraanan siya, lumalambot ang iyong pananaw. Hindi nito ibig sabihin na kinukonsinti mo ang mali, kundi pinoprotektahan mo ang sarili mong katahimikan. Hindi tayo tinuturuan ng Stoicism na ipikit ang mata sa mga problema, kundi makita ang mga ito ng mas malinaw. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, lagi mong may opsyon na walang opinyon. Hindi kailanman kinakailangan na mabahala o maabala ang iyong kaluluwa sa mga bagay na wala kang kontrol. Walang sino man ang ganap na mabuti o masama. Tayo'y pinaghalong kilos na hinubog ng ating kalagayan at pag-unawa. Pag-isipan mo, may mga panahong hindi rin tayo naging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Baka pagod tayo, stressed, o may mabigat na pinagdadaanan. Ganoon din ang iba. Sa ilalim ng tamang kalagayan, ang pinakakulang sa atin ay maaari ring magpakita ng kabutihan. At kahit ang pinakamagaling ay maaaring magkamali sa panahon ng matinding pagsubok. Isipin mong nasa restaurant ka at nadulasan ng waiter ang tubig sa iyong mesa. Agad mong maiisip, napaka-clumsy naman. Pero kung sandali mong iisipin, baka masama ang araw niya o pagod na siya, gumagaan ang iyong kalooban. Ito ang kapangyarihan ng pagbitaw sa paghatol. Hindi ka lamang lumalaya mula sa bigat ng emosyon, kundi natututo kang maging mas maunawain at may malasakit sa iba. Upang malinaw, ang hindi paghusga ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap sa mali. Ibig sabihin nito, hindi mo hahayaang diktahan ng kilos ng iba ang iyong emosyon. Maaari ka pa ring makilala kung ano ang tama at mali, nang hindi pinapayagan ang negatibidad na kainin ang iyong diwa. Sabi rin ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti
ay ang hindi maging katulad ng gumawa ng mali sa'yo. Ang pinakamabisang tugon sa pananakit ay hindi galit, kundi ang pananatili ng iyong dignidad at katahimikan. Paano natin maisasabuhay ang hindi paghusga? Una, maging mulat. Sa bawat pagkakataong mahuli mong humuhusga ka, itanong, kailangan ba talaga itong isipin? May maidudulot ba ito sa akin? Ikalawa, palawakin ang pananaw. Subukang ilagay ang sarili sa kanilang sitwasyon. Ano kaya ang pinagdaraanan nila na hindi ko alam? Ikatlo, alalahanin na ang bawat tao ay may kani-kaniyang landas. Ang pagiging iba ng iba sa atin ay hindi nangangahulugang sila'y mali, ni hindi rin ito karapat-dapat na pag-aksayahan ng ating emosyon. Ang pagbitaw sa paghatol ay pagbitaw sa pabigat na emosyon. Ito'y pagtuturo sa sariling maging malaya. Sa susunod na may makapagpainit ng iyong ulo, huminto sandali, huminga ng malalim at itanong, karapat-dapat ba ang pakiramdam na ito? Matutuklasan mong sa pagtingin sa mga sitwasyon ng may pag-unawa at malasakit, hindi ka lang magiging mabuti sa iba, kundi higit sa lahat sa iyong sarili. Sa dulo, itanong mo ito sa iyong sarili, pipiliin ko bang kumapit sa galit o pipiliin kong mamuhay ng malaya at payapa? Lagi, ang desisyon ay nasa atin. Pangatlo, bitawan ng pagkontrol. Tuklasin natin ang isang malalim na katotohanan. Marami sa ating galit at pagkadismaya ay nagmumula sa inaasahan nating kumilos ang ibang tao ayon sa ating kagustuhan. Ngunit ang mundo kasama ang lahat ng tao at kanilang pagiging komplikado ay hindi umiikot sa ating mga nais. Bawat isa ay kumikilos base sa sariling dahilan, kadalasan higit pa sa ating pagkaunawa. Kaya't narito ang mas malaking tanong, kailangan ba nating kontrolin ang lahat upang makamtan ang kapayapaan? O ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagbibitaw? Ito mismo ang diwa ng Stoicism. Sa halip na sayangin ang ating lakas sa mga bagay na hindi natin maapektuhan, matutong tanggapin ang mga ito at palayain ang sarili sa mga bigat na hindi naman natin dapat dalhin. Hindi natin kayang idikta ang daloy ng buhay, ngunit lagi tayong may kapangyarihan kung paano tayo tutugon sa mga pagsubok na dala nito. Isipin mong nagmamaneho ka sa oras ng matinding trapiko, busina rito, busina roon. Ramdam mong malapit ka ng malati sa trabaho o sa eskwelahan. Galit ang unti-unting bumabalot sa iyo. Bakit ba ganito sila magmaneho? Kailan pa ba ayos ang trapiko? Pero ang katotohanan, hindi mo kayang kontrolin kung paano magmaneho ang iba. Hindi mo rin kayang linisin ang kalsada ng saglit. Ang tanging hawak mo ay ang iyong isipan at tugon. Pwede kang magalit o pwede mong huminga ng malalim, tanggapin na may mga bagay na wala sa iyong kamay at maramdaman ang paggaan ng iyong kalooban. Simple man pakinggan, ngunit ang pagbibitaw sa pangangailangan na kontrolin ang lahat ay kayang baguhin ang buong takbo ng iyong buhay. Isang ina na laging nag-aalala sa grades ng anak, hindi niya pwedeng sagutan ng exam para dito. Isang empleyado na nababahala sa mga desisyon ng boss, hindi niya kayang kontrolin ang iniisip at ginagawa ng kanyang pinuno. Ang negatibong emosyon ay madalas nanggagaling sa matataas na inaasahan sa mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Kapag hindi naaabot ang inaasahan, dumadapo ang pagkadismaya. May kakilala akong negosyanteng puno ng pag-asa na binuo ang kanyang kumpanya upang baguhin ang isang industriya. Ngunit nang inilunsad na ang produkto, hindi natuwa ang merkado. Napuno siya ng galit at hinanakit. Sinisisi ang mga customer at pinaghinalaan pa ang mga kakompetensya. Sa isang pag-uusap, iminungkahi kong tumutok siya sa mga bagay na kaya niyang paghusayin, sa halip na ituon ang galit sa mga hindi niya kontrolado. Nagbukas ito ng bagong pananaw. Itinigil niya ang pagsisisi, inayos ang produkto, inadjust ang estratehiya, at tinanggap na ang tagumpay ay nangangailangan ng pasensya. Dahil dito, nakamit niya ang mas mataas pang tagumpay kaysa sa kanyang inaasahan. Itinuturo ng Stoicism hindi lamang kung paano harapin ang mga hamon, kundi kung paano natin dapat itanong sa sarili tuwing tayo'y nababalisa. Nasa kontrol ko ba ito?
Nasasayang ba ang lakas ko sa bagay na hindi ko mababago? Nakakatulong ba ang reaksyon kong ito o lalo lamang nitong pinapalala ang sitwasyon? Ang mga simpleng tanong na ito ay makapangyarihang susi upang makalaya mula sa negatibidad. Ang pagbibitaw ng kontrol ay hindi nangangahulugang pagsuko o pagiging mahina. Ito'y nangangahulugang ituon ang pansin sa mga tunay mong kayang impluwensyahan. Ang iyong iniisip, nararamdaman at ginagawa. Isipin mong sumasagwan ka sa ilog. Hindi mo kayang pigilan ang agos ng tubig, ngunit kaya mong igiya ang iyong bangka upang makisabay sa daloy nito. Isa sa mga praktikal na stoic exercise ay tinatawag na premeditatio malorum, ang pag-iisip sa mga posibleng hadlang bago magsimula ng araw. Maaaring makansela ang plano, magkamali ang mga kasamahan o umulan ng malakas. Kapag handa ka sa mga posibilidad na ito, mas madali mong matatanggap kapag nangyari ang mga ito. Sa huli, ang pagbibitaw ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng kalayaan. Kapag tinigilan mong kapitan ang mga bagay na wala sa iyong kamay, mararanasan mo ang pambihirang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Magsimula sa maliliit. Huwag pilitin baguhin ang opinyon ng iba. Huwag makulong sa nakaraan. Huwag kumapit sa mga bagay na hindi mo maangkin. Ang buhay ay parang ilog, at kapag natutunan mong sumabay sa agos nito, matatagpuan mo ang kapayapaang matagal mo nang minimithi. Pang-apat, yakapin ang mga kakulangan ng mundo. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga sandali ng pagkadismaya o galit, lalo na kapag hindi kumilos ang iba ayon sa ating inaasahan. Ngunit naitanong mo na ba sa iyong sarili, bakit nga ba tayo umaasa ng pagiging perpekto mula sa mundo at sa mga tao sa paligid natin? Itinuturo ng Stoicism na ang pag-asang maging perpekto ang lahat ay isang ilusyon, at ang ilusyon na ito ang ugat ng napakaraming pagdurusa. Ang pagtanggap na ang kakulangan at pagkukulang ay bahagi mismo ng mundo, ang unang hakbang upang makalaya mula sa negatibong emosyon na dulot ng iba. Isipin mo, nadismaya ka ba nang hindi? Naayos ng kasamahan mo sa trabaho ang kanyang parte ng proyekto, kaya naapektuhan ang iyong gawain? Nainis ka ba nang may kaibigang hindi tumupad sa kanyang pangako? O kamag-anak na nakapagsabi ng masakit? Karaniwan ang mga ganitong pangyayari. Ngunit makatotohanan ba na asahan natin na perpekto ang lahat? Sabi nga ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang ating paghusga sa mga ito. Hindi kailangang magbago ang magulong mundo para tayo'y maging masaya. Ang kailangang magbago ay kung paano natin ito tinitingnan. Isang halimbawa, inihanda mong mabuti ang isang mahalagang presentasyon, ngunit sa huling sandali, nagkamali ang kasamahan mong inatasan sa mga materyales. Tila nasira ang lahat ng iyong pinaghirapan. Natural na ma-frustrate. Maiisip mong, bakit ba sila naging pabaya, gayong ginawa ko ang lahat? Ngunit sa mata ng Stoicism, makikita mong lampas ito sa iyong kontrol. Ang galit ay lalo lamang lumalala sa sitwasyon. Sa halip na sisihin, itanong mo, ano ang pwede kong gawin ngayon para ayusin ito? Sa pagtanggap sa kakulangan, mananatili kang kalmado, mas makakahanap ng solusyon. Laging itinuturo ng Stoicism na ituon ang atensyon sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Tulad ng isinulat ni Marcus Aurelius, bawat araw, sabihin mo sa sarili mo, ngayon makakasalamuha ko ang mga magulo, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, bastos, taksil, may masamang loob, at makasarili sapagkat hindi nila nauunawaan kung ano ang mabuti at masama. Sa ganitong pananaw, nakahanda ka sa mga pagsubok. Hindi ito pagiging negatibo, ito'y pagiging makatotohanan. At dahil dito, mas matatag kang haharap sa mga hamon. Sa araw-araw, ang pagtanggap sa diperpektong mundo ay kayang baguhin ang iyong reaksyon. Kapag may bumigo sa pangako, tao rin sila, baka may pinagdadaanan sila na hindi ko alam. Kapag may hindi nakaintindi sa iyo, siguro hindi niya naunawaan ang aking pananaw, magpaliwanag ako ng mas malinaw. Kapag may bastos o mapanghusga, talaga bang nasasaktan ako? O ang interpretasyon ko lamang ang nagpapabigat sa akin? Ang pagtanggap sa kakulangan ay hindi nangangahulugang pagtigil sa pagpapabuti. Bagkus ito ang tunay na kalayaan.
Kapag tinigilan mong asahang kumilos ang iba ayon sa gusto mo, makakalaya ka mula sa paulit-ulit na pagkadismaya at makakapokus sa mga tunay na mahalaga. Halimbawa sa relasyon, madalas nating asahan na dapat alam agad ng ating kapareha ang ating iniisip o nararamdaman. Ngunit kahit pa sila ang pinakamalapit sa atin, hindi nila kayang basahin ang ating isipan. Sa halip na magtampo, itanong natin, paano ko mas malinaw na maipapahayag ang aking saloobin para mas magkaunawaan kami? Sa pagtanggap sa imperpeksyon ng mundo, matututuhan mong makita ang ganda sa mga kakulangan ng iba. Ang pabaya mong katrabaho, ang kaibigang minsang walang konsiderasyon, maging ang estrangherong walang galang, lahat ito ay pagkakataong mag-practice ng pasensya at malasakit. Tanungin ang sarili, ako ba'y kailanman hindi nagkamali? Kung nais ko ng kapatawaran mula sa iba, bakit hindi ko ito maibigay sa kanila? Ito ang paalala na tayong lahat, pati ikaw, ay patuloy lamang na nagsisikap sa abot ng makakaya. Sabi nga ni Seneca, ang tunay na malaya ay yaong may tapang harapin ang di-perpektong mundo. Hindi kailangang maging perpekto ang buhay para ikaw ay maging masaya. Kapag tinigilan mong asahan ang pagiging perpekto ng iba o ng mundo, makakawala ka mula sa bigat ng galit at sama ng loob. Sabi pa ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Sa pagsunod sa ganitong pananaw, matutuklasan mong may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito pagsuko sa imperpeksyon, ito ang sining ng mabuting pamumuhay. Panglima, tanggapin ang pananagutan sa iyong mga damdamin. Kapag natutunan nating tanggapin ang mga kakulangan ng mundo, may bagong pintuang bumubukas. Isang pinto patungo sa ating sariling kalooban. Oo, ang mundo ay magulo. Ang mga tao ay madalas hindi tumutugon sa ating inaasahan. At kadalasan, hindi umaayon sa plano ang mga pangyayari. Ngunit kailanman ba dapat tayong gambalain ng mga katotohanan ito? Ang pagtanggap sa mga kapalpakan sa labas ng ating kontrol ay isang hakbang. Ngunit ang mas malalim na hamon ay, paano natin mapapangasiwaan ang ating emosyon sa harap ng mga bagay na hindi natin kayang baguhin? Ito ang nagbubukas ng mahalagang tanong. Sino ba ang responsable sa iyong nararamdaman? Ikaw ba? O ang mga pangyayaring lampas sa iyong kapangyarihan? Itinuturo ng Stoicism na harapin natin ang katotohanan ito. Isipin mong nakapila ka sa supermarket sa isang abalang araw ng Sabado. Biglang may sumingit sa harap mo, walang paumanhin, walang lingon. Agad na sumisibol ang inis, parang binastos ka. Pwede kang magalit, magbulong ng reklamo o dalhin ng sama ng loob na ito buong araw. Pero may isa ka pang pagpipilian. Pwede mong itanong sa sarili, talaga bang karapat-dapat na isuko ko ang aking kapayapaan dahil sa asal ng taong ito? Pwede silang magkamali, pero akin ang aking damdamin. Bakit ko pahihintulutan na sila ang magdikta kung paano ako makakaramdam? Kapag pinili mong manatiling kalmado, may kakaibang nagaganap. Unti-unting lumalabo ang inis. Maaaring manatili silang walang pakialam sa kanilang kabastusan, ngunit wala na silang kapangyarihan sa iyo. Maliban kung papayagan mo, ang pila man ay humaba ng bahagya, ngunit ang iyong kapayapaan ay nananatili. Ang isang simpleng insidente ay nagiging wala na lang. Hindi na ito simula ng sunod-sunod na negatibong emosyon. Kapag binalik mo sa iyong sarili ang kontrol sa iyong emosyon, gumagaan ang buong buhay. Araw-araw, hindi natin namamalayan na ibinibigay natin ang kontrol ng ating damdamin sa iba. Kapag may nanlait, kapag tayo'y pinuna, kapag tayo'y hindi pinansin, ngunit bakit natin hahayaang ang salita o kilos ng iba ang magdikta ng ating kalagayan? Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang emperador pilosopo ng Roma, ikaw ang may kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Hindi natin kontrolado ang iba, pero palagi nating kayang piliin kung paano tutugon sa kanila. Isipin mong minsang nakatanggap ka ng hindi makatarungang kritisismo sa trabaho. Natural na umusbong ang galit at pagkainis. Ngunit paano kung ipaalala mo sa iyong sarili na hindi nakabatay sa opinyon ng iba ang iyong halaga? Sa pagbaligtad ng iyong pananaw,
Palalayain mo ang iyong sarili mula sa impluensya ng kanilang mga salita sa iyong damdamin. Paano natin ito maisasagawa? Magsanay ng kapangyarihan ng paghinto. Kapag nakaranas ng nakakainis na sitwasyon, itanong, sobra ba ang aking reaksyon? Karapat-dapat ba itong ikawala ng aking kapayapaan? Ang ilang segundong paghinto ay nagbibigay ng puwang sa pagitan ng pangyayari at ng iyong tugon. Isang pagkakataon upang piliin ang katahimikan kaysa kaguluhan. Isa pang mabisang paraan, ang pag-journal ng iyong mga emosyon. Bago matulog, maglaan ng ilang minuto upang magnilay ano ang nagpabigat sa iyo ngayong araw. Paano ka tumugon? Maaari mo bang nagawang mas maayos ang iyong reaksyon? Sa paglipas ng panahon, matutuklasan mong nakikilala mo ang iyong mga emosyonal na padron at mas lalo kang nagiging disiplinado sa paghawak sa mga ito. Ang pagtanggap ng pananagutan sa sariling damdamin ay susi sa mas tahimik na buhay. Walang sino man ang makakapagpasama ng iyong loob, maliban kung pahihintulutan mo. Sabi nga muli ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababalisa dahil sa anumang panlabas na bagay, hindi ang bagay na iyon ang dahilan, kundi ang iyong paghusga rito. At ang paghusgang ito ay kaya mong baguhin anumang oras. Ang iyong emosyon ay pag-aari mo, hindi ng iba. Ingatan mo ang iyong kapayapaan at matutuklasan mong walang makakayanang gumambala sa iyong espiritu. Pang-anim, sanayin ang hindi pagpapaapekto. Sa buhay madalas tayong binibigla ng mga hindi inaasahang pangyayari. May kasamahan na bigla kang kinokonsenya sa harap ng iba sa isang pulong. May estranghero na sumisingit sa pila kahit matagal ka nang naghihintay. O kaya'y may nagbibitiw ng masakit na salita na tumatama sa iyong damdamin. Ang mga ganitong pangyayari, bagamat tila maliit, ay madaling sumira ng ating mood, magpasiklab ng galit at bumuo ng pagkayamot. Ngunit may paraan ba upang mapanatili ang katahimikan ng kalooban sa harap ng mga ito? Ang sagot, ang sining ng hindi pagpapaapekto. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon sa mga ito. Sa pagninilay dito, matutuklasan mong ang iyong emosyon ay hindi nagmumula sa kilos ng iba, kundi sa kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Isipin mong ikaw ay pinuna sa harap ng lahat sa isang pulong. Natural na sumiklab ang inis o pagkahiya. Maaari mong maramdaman na kailangan mong magtanggol sa sarili o gumanti upang maibalik ang iyong dignidad. Ngunit huminto muna. Itanong sa sarili, bakit ko hahayaang diktahan ng kanyang mga salita kung ano ang mararamdaman ko? Ang kanilang mabilis na pag-atake ay hindi sumasaklaw sa iyong tunay na halaga o kakayahan. Ito'y mas salamin ng kanilang sariling isipan sa mga oras na iyon. Sa pagpili ng hindi agarang pag-react, na ipapangalagaan mo ang iyong katahimikan at profesionalismo. Maaari mong tugunan ng kalmadong tugon tulad ng, salamat sa iyong puna. Pagtutuunan, kauyan matapos kong maipresenta ang aking mga ideya. Sa simpleng sandali ng katahimikan, ikaw ang nagkakaroon ng kontrol sa sitwasyon. Ang taong umaatake, sa halip na makahanap ng away, ay napipilitang huminto sa harap ng iyong kapanatagan. Tulad ng sinabi ni Seneca, ang pinakamabisang lunas sa galit ay ang pagkaantala. Isa sa mga susi sa pagmaster ng non-reaction ay ang pagsasanay ng paghinto. Kapag nasaktan o nainsulto, pigilan ang pagnanais na agad sumagot. Huminga ng malalim, pag-isipan. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng email na puno ng batikos, huwag agad sumagot. Maghintay ng isang oras o kahit isang araw. Sa ganitong pagkaantala, lumilinaw ang iyong pag-iisip, kaya't nakapagsusulat ka ng mas mahinahong tugon na hindi pinangungunahan ng bugso ng damdamin. Minsan, ang katahimikan